Maaaring isa siya sa pinakamatalinong tao sa mundo. Habang ang iba ay abala sa palayan, nag-aalis ng damo, siya ay gumagawa lang ng isang bagay. Pinapalaya niya ang grupo ng mga pato sa field sa loob ng ilang minuto. Ang buong palayan ay puno ng automatic na manggagawa. At ang nakaka-crazy pa, ang mga pato ay sabay-sabay gumagawa ng 4 na trabaho. Pag-alis ng damo, pest control, pag-fertilize, at maaari pa silang ibenta para sa karne. Samantalang ang iba ay umaasa sa chemicals, labor at oras, siya ay umaasa lang sa mga pato. Pero ang totoong talino ay nasa timing. Hinihintay niya hanggang sa tumangkad, nang maayos ang palay at matibay na nakabaon ng mga ugat sa lupa. Pagkatapos niya ilabas ang mga pato, punong-puno na ang field ng mga insekto at suso, eksaktong pagkain ng mga pato. Isang pato ay nakakakain ng daan-daang insekto bawat araw. 10 pato, libo-libo. Kumakain din sila ng mga batang damo habang naghahanap ng pagkain. Hinahalo nila ang tubig at putik, kaya halos imposible nang tumubo muli ang damo. At ang kanilang dumi ay nagiging natural na pataba. Mukhang simpleng ilang pato lang ang lumalangoy sa palayan, pero sa totoo lang, ito ay isang kompletong efficient at sustainable system. Ang ganitong klase ng pag-iisip, hindi lang nakakapagpalago ng palay, kundi ito rin ang naglalagay sa kanila sa landas ng kayamanan sa pamamagitan ng purong strategy. Ito ang pinakaming kalinaw na hakbang na madalas hindi maintindihan sa loob ng isang Vietnamese bird's nest processing factory. Ang mga bagong harvest na bird's nest, tingnan mo, wala talagang katulad ng malinis at puting nest na nakikita mo sa mga tindahan. Sa mga benta sa merkado, kadalasan puno ito ng mga balahibo, balat ng insekto at maliliit na buhangin, kaya hindi ito basta-basta nakakain. Sa simula binababad ng mga manggagawa ang mga nest sa malamig na tubig. Ito ang paraan para ang mga hibla ay dahan-dahang lumuwag at mag-relax ng natural. Hindi ginagamit ang mainit na tubig dahil masisira nito ang delikadong istruktura ng nest at agad na mababawasan ang halaga nito. Nagsisimula ang totoong trabaho sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Ginagamit ng mga manggagawa ang tweezers para tanggalin isa-isa ang bawat balahibo. Isang maliit na piraso ng tuyong bird's nest ay pwedeng may higit sa 1,000 maliliit na balahibo at ang paglilinis ng isang piraso ay pwedeng tumagal ng ilang oras. Pagkatapos malinis ng husto, inilalagay ang nest sa isang maliit na molde sa tinatawag na proseso ng shaping. Kapag natural na nababad, ang mga bird's nest ay bumabagsak at nawawala ang anyo nila. Kung hindi ito isaayos sa molde, mauuwi lang ito bilang maluwag na hibla. Sa huli dahan-dahang pinatuyo sa mababang temperatura at tumitigas ang nest. Nagkakaroon ng pamilyar na hugis na makikita mo sa merkado ngayon. Ang isang ship propeller ay pwedeng magkahalaga ng mahigit $5 million. Maaaring hindi ito mukhang ganoon kalaki sa video, pero sa totoong buhay, talagang napakalaki nito. Ang ilan ay umaabot ng mahigit 33 feet ang diameter, halos kasing taas ng isang 3-story na gusali. Tumitimbang ito ng mahigit 176,000 pounds, at kahit may pera ka, hindi ka basta-basta makakabili ng isa. Hindi ito mabibili agad dahil ginagawa ito ayon sa order, at kadalasan ay napakatagal ng paghihintay para sa delivery. Bakit ito sobrang mahal? Dahil ang ship propeller ay hindi hinang o pinagdugtong-dugtong. Ito ay binubuo sa iisang buhos lamang gamit ang mahigit 220,000 pounds ng tunaw na nickel-aluminum bronze. Ibig sabihin, isang solidong piraso ang buong propeller. Kapag kahit isang blade lamang ay nagkaroon ng kahit napakaliit na air bubble sa loob ng metal, itinatapon na ang buong propeller. Napakabigat ng lakas na kailangan nitong kayanin. Ang main engine ng barko ay direktang nagpapadala ng lakas sa propeller sa pamamagitan ng drive shaft na mahigit 100 feet ang haba at kaya nitong magbigay ng 29,000 horsepower. Para itong pagpapaikot ng isang 30-story na gusali ng tuloy-tuloy at walang tigil, hindi ba talaga ito nakakatakot? Habang sinisiksik nila ang niyebe sa paligid ng patpat, lumilikha sila ng isang sinaunang kasangkapang pangkaligtasan na nagpaging posible ang buhay sa pinakamalamig na lugar sa mundo. Kapag siksik at tumigas na ang niyebe, hinuhugot ang patpat at naiiwan ang isang malalim na patayong butas.
Pagkatapos gumagawa ng pangalawang butas sa bandang ibaba na kumokonekta sa unang butas. Sa ganitong paraan, nabubuo ang isang simpleng lagusan ng hangin. Kapag may inilagay na kahoy sa loob at sinindihan, may hindi inaasahang nangyayari. Ang nakapaligid na niyebe ay nagsisilbing insulasyon na nagkukulong sa init. Kahit sa matinding lamig, nang matuklasan ang paraang ito, nagawa ng mga tao na magluto, magpakulo ng tubig, at lumikha ng init sa mga lugar kung saan parang imposible ang pagkakaroon ng apoy. Kung gusto mo, pwede ko rin itong gawing mas maikli, pang narration o pang documentary style.